Si Angelo ay isang batang bilyonaryo at talentado na may asawang nagngangalang Isabel, isang babaeng maganda, mahinhin at napakaunawain. Ang kanilang pag-iibigan ay perpekto, tila isang obra maestra. Ngunit isang malaking trahedya ang naganap nang masunog ang kanilang yate. Nasa loob noon si Isabel at hindi na nakalabas. Isang bangungot ang dumating sa buhay ng mag-akamawa ko ama. Gumuho ang mundo ni Angelo sa pagkawala ng kanyang asawa. Isang araw, habang umiiyak siya sa tabi ng puntod ni Isabel, narinig niya ang isang batang babaeng nagwawalis na nagsabi, "Tito, yung babae po sa litrato, buhay pa po siya. Kasama po namin siya ngayon." Sa narinig, si Angelo ay natigilan at hindi makapaniwala. Samahan ninyo kaming tuklasin ang lihim na nakatago sa ilalim ng puntod na iyon. Madalas sabihin ng mga tao na habang mas nagiging matagumpay ang isang lalaki, mas lalong tumitigas ang kanyang puso. Ngunit hindi kailanman naging totoo ang kasabihang iyon para kay Angelo. Sa mundo ng negosyo, kinatatakutan ang kanyang pangalan bilang batang CEO ng isang malaking shipping corporation. Kilala si Angelo bilang isang taong malamig, desidido, bihirang ngumiti, at lalong bihirang magpakita ng kahinaan. Sa mga tensyonadong pulong, sa isang iglap lang na paglapag niya ng kanyang ballpen sa mesa, sapat na iyon para manahimik ang buong kwarto. Ang isang tingin niya ay sapat na para pag-isipang muli ng sino man ang bawat salitang kanilang bibitawan. Sa tingin ng lahat, si Angelo ay isinilang para sa mundo ng malalaking numero, bilyon-bilyong kontrata, maniningning na mga daungan sa gabi, at mahahabang biyahe sa laot. Ngunit iisang tao lamang ang nakakaalam na sa likod ng bakal na panlabas na iyon, si Angelo ay isang ordinaryong lalaki. Isang asawa na handang magmadaling umalis sa opisina dahil lang sa isang maikling text mula sa kanyang asawa. "Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Umuwi ka ng maaga ha." Ang taong iyon ay si Isabel. Ang ganda ni Isabel ay hindi malilimutan. Hindi ito ang tipo ng gandang nakakasilaw na magnanakaw ng atensyon sa isang silid, kundi isang ganda na malumanay at malinis, tila sinag ng buwan sa simula ng gabi. Mayroon siyang pinong muka, makinis na balat, at mga labing laging tila nakangiti. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay madalas na nakatali lang sa likod, na may ilang hiblang nalalaglag sa kanyang pisngi na lalong nagpapatingkad sa kanyang pagiging mahinhin. Payat ang pangangatawan ni Isabel. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, na minsan, kahit nasa likod niya si Angelo, hindi niya marinig ang mga yapak nito. Ngunit ang dahilan kung bakit mahal na mahal ni Angelo si Isabel ay hindi lang dahil sa kanyang mukha, kundi dahil sa kanyang puso. Si Isabel ay sobrang bait, na minsan, ang mga kasama sa bahay ay naaawa na lang. Kapag may kasambahay na sumasakit ang likod, tahimik na bibili si Isabel ng gamot at ilalagay sa mesa. Kapag ang driver nila ay naospital ang anak, matagal niya itong aalalahanin at kinabukasan ay mangungumusta pa rin. Kapag may matandang nagbebenta ng bulaklak sa labas ng opisina tuwing hapon, hihinto siya para bumili ng isang maliit na bungkos. Hindi dahil gusto niya ang bulaklak, kundi dahil naaawa siyang makita ang matandang nagbibilad sa araw na walang customer. Hindi niya kailanman ginamit ang pagiging asawa ng CEO para maging mayabang, at hindi niya rin itinuring ang pera bilang mas mataas sa pagkatao. Minsan sa isang party ng mga negosyante, isang kilalang socialite ang tumingin sa simpleng damit ni Isabel, ngumisi, at pasaring na nagtanong kung bakit ang asawa ni Angelo ay sobrang simple manamit, hindi mukhang galing sa isang mayamang pamilya.
Ngumiti lang si Isabel at hindi sumagot. Pag-uwi nila sa kotse, galit na galit si Angelo at gusto nang tawagan ng isang tao para ayusin ang sitwasyon. Ngunit hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang asawa at sinabing, "Hayaan mo na, mahal. Nakikipagkumpetensya sila para sa tingin ng iba. Para sa akin, sapat ng ikaw ang tumitingin sa akin." Ang isang salitang iyon, nakasinggaan ng hangin, ay tumusok diretso sa puso ni Angelo. Mula noon, alam niyang wala na siyang kawala. Minahal na niya ang tamang babae na kung mawawala sa kanya, ang buong mundo ay mawawalan na rin ng halaga. Hindi mahilig si Isabel sa makapal na kolorete, sa mga party hanggang hating gabi, o sa mga pekeng pakikipag-usap. Mas gusto niya ang sarili niyang kusina kaysa sa mga handaan na puno ng alak at pilit na tawanan. Mas gusto niyang personal na magsandok ng kanin para sa kanyang asawa kaysa umupo sa tabi nito sa ilalim ng mga chandelier para makinig sa papuri ng iba. Tuwing hapon, ang malaking bahay ni Angelo ay laging maagang umiilaw. Hindi dahil naghahanda ang mga katulong para sa pagdating ng amo, kundi dahil laging naghihintay si Isabel. Minsan, nakasuot siya ng pambahay na kulay krema, nakatali ang buhok, at may hawak pang sandok. Pagkarinig ng tunog ng sasakyan sa labas, agad siyang lalabas. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mainit na sabaw at ang bango ng buhok ng kanyang akuman ang unang sasalubong kay Angelo bago pa man siya makapagsalita. Laging iisa ang tanong ni Isabel. "Pagod ka ba, mahal?" Isang tanong lang iyon, pero sapat na para pakalmahin ang lahat ng bagyo sa buong araw ni Angelo. Sa labas, maaaring siya ang taong kinatatakutan ng buong board of directors. Pero pag uwi sa bahay, isa lang siyang lalaki na gustong yakapin ang asawa mula sa likod. Isubsob ang muka sa balikat nito at pakinggan ang malambing na saway. "Pumasok ka na at magbihis. Iinitin ko ulit ang sabaw para mainit." May mga gabing umuuwi si Angelo nang napakagabi mula sa isang biyahe sa daungan. Lagpas na ng 12:00, tahimik na ang buong mansyon. Pero ang maliit na sulok ng kusina ay may ilaw pa rin. Nakaupo si Isabel sa mesa, nakayuko, nakatulog sa paghihintay. Sa kalan, mayroon pang mainit na lugaw. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may sulat kamay. "Baka gutom ka pag uwi mo at sumakit na naman ang tiyan mo. May lugaw sa kaldero. Initin mo na lang ha. Inaantok na ako kaya mauuna na ako matulog." Minsan, matagal na hawak ni Angelo ang papel na yon sa kusina hanggang sa mamula ang kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Isang babaeng maganda, malambing, at mabait na hindi humihingi ng diamante. Hindi nagpapabili ng mamahaling bakasyon at hindi nagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng mga walang kwentang tampuhan. Ang tanging ginagawa ni Isabel ay tahimik na mahalin ang kanyang asawa sa pinakamatatag na paraan. Tanda niya na ayaw ni Angelo ng maraming sibuyas sa pagkain, na hindi ito makatulog kapag masyadong maliwanag ang ilaw. Tanda niya kung paano timplahin ang tsaa kapag sumasakit ang ulo nito. Tanda niya maging ang ugali nito na laging nakakalimutang ayusin ang kwelyo bago umalis sa isang business trip. Minsan, nilagnat si Isabel ng halos 39 na degree. Sobrang hina ng pakiramdam. Pero kinabukasan, bago umalis si Angelo papuntang airport, pinilit pa rin niyang bumangon. Naglakad ng nakayapak hanggang sa pinto. At ang nanginginig na mainit niyang kamay ang nag-ayos ng kwelyo ng asawa. Si Angelo ay parehong naawa
at nainis. Hinawakan niya ito. May sakit ka, bakit ka pa bumangon? Tumingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay malumanay at basa. Natatakot kasi ako na baka sa pagmamadali mo, walang ibang titingin kung maayos ba ang lahat sa'yo. Sa sandaling iyon, mas lalo lang niyakap ni Angelo ang kanyang asawa. Nasa kanya na ang lahat. Pero, noong dumating si Isabel, doon niya lang naintindihan kung ano ang pakiramdam ng mahalin. Ang 3 taon nilang pagsasama ay hindi maingay, hindi magarbo. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa maliliit na bagay. Isang mainit na hapunan, isang tawag na nagtatanong kung pauwi na ba siya. Isang pagsandal sa balikat, sa isang maulang gabi. Minsan, iniwan ni Angelo ang isang pulong kasama ang mga foreign partners para lang dalhin si Isabel na kumain ng isang street food na ilang araw na nitong gusto. Akala pa ng kanyang sekretarya ay may emergency na may kinalaman sa kumpanya. Hindi. Ang pinakamalaking emergency sa buhay ni Angelo ay ang ngiti ng kanyang asawa. Inakala ng mga tao na mag-aasawa si Angelo ng isang babaeng matalino, magaling makisalamuha, at kayang tumayo sa tabi niya sa mga laro ng kapangyarihan. Ngunit si Isabel ay iba. Siya ay malambot tulad ng tubig, payapa tulad ng isang panaginip, hindi nakikipagkumpetensya sa buhay, hindi nakikialam sa trabaho ng asawa, at hindi nagtatanong tungkol sa mga lihim ng negosyo na hindi niya bahagi. Tahimik lang siyang nakatayo sa likod, pinapanatiling laging mabango sa bagong saing na kanin ang kanilang tahanan, at pinapanatiling may lugar na uuwian ang lalaking nasa labas. At dahil doon, minahal ni Angelo ang kanyang asawa hanggang sa puntong halos sambahin niya ito. Para sa kanya, si Isabel ay hindi lang asawa. Siya ang pinakamalambot na bahagi sa kanyang bakal na buhay. Ang tanging lugar kung saan niya ibinababa ang kanyang depensa. Ang tanging taong kahit sa katahimikan niya ay alam kung masaya ba siya o pagod. Siya ang maliit na ilaw na sapat na para painitin ang buong malaki at malamig na bahay. Hanggang sa isang gabing malakas ang hangin sa Luk. Nang gabing iyon, pumunta si Isabel sa yate para dumalo sa birthday party ng isang matagal ng business partner ng kumpanya. Dapat ay kasama si Angelo. Ngunit sa huling sandali, kinailangan siyang manatili para sa isang emergency meeting kasama ang isang foreign insurance company. Bago umalis, lumingon pa si Isabel at ngumiti sa kanyang asawa. Pinapaalalahanan itong huwag masyadong magpuyat. Isang ordinaryong paalala lang iyon. Sino ang mag-aakala na iyon? Na pala ang huling salitang maririnig ni Angelo mula sa kanyang asawa sa loob ng 3 taon. Malapit na ang hating gabi nang sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay mga sigawan, ingay ng hangin, mga taong tumatawag ng bumbero, at isang taong sumisigaw na nasusunog ang yate. Nagtatakbo si Angelo papunta sa lugar na parang isang taong nawala sa sarili. Ang dagat ay madilim, ang usok ay makapal at nakakasakal. Nilamon ng pulang apoy ang marangyang yate sa loob lamang ng isang napakaikling panahon. Isinisigaw niya ang pangalan ni Isabel sa gitna ng mga alon, ng mga sirena, ng mga sumasabog na metal sa apoy. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Kinabukasan, sinabi nilang patay na si Isabel. Walang buong katawan. Isang sunog na singsing. Sa kasal lamang ang natagpuan malapit sa likurang bahagi. Isang piraso ng shawl at ilang personal na gamit na hindi nabuo. Lahat ay tinipon at tinatakan ng isang malamig at malupit na konklusyon. Aksidente. 2 salita lang iyon, sapat na para isara ang buhay ng babaeng minsan nang naging buong mundo ni Angelo. Ang libing ay mabilis na naganap.
Parang isang masamang panaginip, pamilya, mga kasosyo, media, puting bulaklak, mga iyak, mga salita ng pakikiramay, mga pagyukong nakikidalamhati. Sabi ng lahat, kailangan niyang maging matatag. Sabi ng lahat, ayaw nang namatay na masaktan ang mga naiwan. Sabi ng lahat, paglipas ng panahon, gagaling din ang lahat. Ngunit walang nakakaalam na mula sa sandaling itinayo ang puntod na iyon, may isang bahagi na rin ni Angelo ang namatay. Pagkatapos ng libing, pumasok pa rin siya sa trabaho, pumirma ng mga dokumento, umupo sa silya ng CAO, at naglakad sa mga pasilyo ng kumpanya na may kalmadong muka na parang walang nangyari. Ngunit sa sandaling isara ang pinto ng kanyang opisina, ang buong mundo niya ay guguho. Ang bahay na dati mainit ay naging napakalamig. Ang hapagkainan ay puno pa rin ng pagkain. Ngunit wala nang naghihintay sa pinto para tanungin kung pagod ba siya. Ang silid tulugan ay amoy pa rin ng pabango ni Isabel. Ngunit tuwing gabi, mag-isa na lang si Angelo na nakatingin sa kisame hanggang umaga. Ang aparador niya ay naroon pa rin. Ang tasa na madalas niyang gamitin ay naroon pa rin. Ang hair clip na nakalimutan niya sa dressing table ay naroon pa rin. Lahat ay naroon. Ang tao lang ang wala na. Mula noon, hindi na tunay na nabuhay si Angelo. Umiiral na lang siya, araw-araw, umulan man o umaraw. Gaano man kaabala tuwing hapon ay magdadala siya ng isang bungkos ng puting bulaklak sa sementeryo sa labas ng lungsod. Ang puntod ni Isabel ay tahimik sa ilalim ng mga matataas na puno. Ang hangin ay parang bumubuntong hininga. Matagal na uupo si Angelo sa harap ng malamig na lapida. Minsan, wala siyang sinasabi, nakatingin lang. Minsan, paos niyang ikukwento sa asawa kung anong nangyari sa kumpanya. Kung paano na ang dating driver na sumasakit ang likod. Kung paano na mulaklak na ang rosas sa kanilang hardin. Para bang nandoon pa rin si Isabel. Para bang kung magtatagal pa siya ng kaunti. Ang malambing na babaeng naghihintay sa kanya sa pinto ay lalabas mula sa hangin at ngingitian siya. Ngunit sa bawat pagkakataon, katahimikan lang ang sumasagot sa kanya. Hindi alam ni Angelo na sa lugar kung saan siya araw-araw na pumupunta para iyakan ang isang taong nawala, inihahanda na ng tadhana ang isang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil may mga puntod na itinayo, hindi para sa mga patay. Nang hapong iyon, umuulan ng ambon, manipis na parang usok. Hindi sapat para mabasa agad ang damit ngunit malamig at malungkot. Ang buong sementeryo sa labas ng syudad ay nababalot ng kulay abong pilak. Ang mga matataas na puno ay tahimik na nakatayo sa hangin. Ang mga dahon ay nagkalat sa mga batong daanan. Sa di kalayuan, ang ilang kandila ay umuusok pa. Ang amoy ay humahalo sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng unang ulan na lalong nagpapalamig sa paligid. Gaya ng dati, nagdala si Angelo ng isang bungkos ng puting bulaklak at isang lumang litrato ni Isabel. Umupo siya sa harap ng puntod, bahagyang nakayuko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa frame ng litrato na may gasgas na sa isang sulok. Sa litratong iyon, nakangiti si Isabel sa dalampasigan. Ang kanyang mahabang buhok ay tinatangay ng hangin. Ang kanyang mga mata ay kurbang-kurba na parang walang bagyo sa mundo. Iyon ang paboritong litrato ni Angelo at iyon din ang litratong pinakamasakit sa kanya. Dahil ang babae sa litrato ay napakaganda, napakabuhay, napakabait, na hindi niya matanggap na nawala na lang ito sa isang gabi. Ang ambon ay namuo sa salamin ng litrato. Inalis ito ni Angelo
gamit ang manggas ng kanyang damit. Ang kanyang kilos ay mabagal, maingat na parang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. Sakto sa sandaling iyon, sa likod niya, narinig niya ang kaluskos ng walis tingting sa basang sahig. Isang payat na batang babae, mga 11 o 12 taong gulang, ay nagwawalis ng mga dahon sa paligid ng mga puntod. Nakasuot ang bata ng lumang damit na kupas na. Maluwag ang manggas at ang kanyang tsinelas ay pudpod na halos lumapat na ang sakong sa lupa. Ang kanyang buhok ay basta na lang itinali. Ang ilang hibla ay dikit-dikit dahil sa ulan. Maitim ang kanyang mukha dahil sa araw at hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, may talino at awa. Kilala ni Angelo ang batang ito ng bahagya. Ilang beses na niyang nakita itong sumasama sa isang matandang babae na naglilinis ng mga puntod para kumita ng pera. Hindi ito maingay, nakayuko lang habang nagtatrabaho at paminsan-minsan ay titingin sa ibang tao na may pagtataka ng isang batang masyadong maagang namulat sa kahirapan. Ganoon din ngayon, nagwalis ito palapit sa kanya at biglang bumagal. Ang mga tataw, mamampin mga mata ng bata ay napako sa litratong hawak ni Angelo. Isa, dalawang sandali, nanatili itong nakatayo. Hindi ito napansin ni Angelo noong una. Hanggang sa naramdaman niyang may nakatingin sa kanya ng matagal. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo pa rin doon ang bata. Hawak ang walis. Nanlalaki ang mga mata. Nakatitig sa mukha ni Isabel sa litrato na parang may napagtanto itong napakahalaga. Kumunot ang noo ni Angelo. Ang kanyang boses ay paos dahil sa matagal na hindi pagsasalita. Bakit? Lalapit pa ng kaunti ang bata. Hindi ito natakot sa mataas at malamig na lalaki sa harap niya. Hindi tulad ng ibang tao. Tumingin lang ito nang mas malapitan sa litrato. At biglang nagsalita. Ang boses ay bata pa ngunit malinaw at nakakakilabot. Tito, yung babae po sa litrato, buhay pa po siya. Kasama po namin siya sa kubo ng lola ko. Ang lahat ng tunog sa paligid ni Angelo ay nawala. Ang ulan, ang kaluskos ng mga dahon, ang tunog ng walis, lahat ay parang pinigil sa isang iglap. Biglang tumayo si Angelo. Sobrang bilis na nahulog ang mga bulaklak sa basang lupa. Ang mga puting talulot ay nagkalat sa paanan ng puntod. Tinitigan niya ang bata. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay parang sinaksak. Anong sabi mo? Ang boses niya ay hindi na niya makilala. Paos, nanginginig, na kahit siya ay nagtaka. Kumislap ang mata ng bata. Marahil, doon niya lang napagtanto kung gaano kasindak-sindak ang kanyang sinabi. Pero, ang mga bata, kapag nagsasalita, totoo, hindi marunong magpaligoy-ligoy. Totoo po, tito. Kamukhang kamukha niya po yung babaeng kasama ng lola ko. Hindi lang po basta kamukha. Siya po talaga. Yung mata, yung ilong, yung bibig. Parehong-pareho po. Humakbang si Angelo. Ang kanyang kamay ay humigpit sa frame ng litrato hanggang sa lumabas ang mga ugat. Nasaan? Umatras ng bahagya ang bata dahil sa takot. Ngunit nang makita niyang namumula ang mga mata ni Angelo, hindi dahil sa galit kundi sa sakit, kinuha niya ulit ang kanyang lakas ng loob. Doon po sa may barong-barong ng mga mangingisda, sa may tabing dagat, doon po kami nakatira. 3 taon na po ang nakalipas. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo, may mga mangingisda na nakakita sa kanya na inanod sa pampang. Malubha po ang mga sugat niya. Laging nilalagnat. Tapos, dinala po siya ng lola ko.
at ng mga kapitbahay namin. Natigilan si Angelo. 3 taon na ang nakalipas. Bagyo. Iyon mismo ang panahon kung kailan nawala si Isabel sa sunog sa yate. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang gustong sumabog palabas ng kanyang dibdib. Yumuko siya at hinawakan ang balikat ng bata. Hindi masyadong malakas, pero sapat para lumabas ang kanyang boses na parang isang pakiusap. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagkakamali? Hindi ito pwedeng biruin. Naiintindihan mo ba? Lumunok ang bata at umiling-iling. Hindi po ako nagkakamali, tito. Lagi ko po siyang nakikita. Bihira po siyang magsalita. Minsan gising, minsan tulala. Parang hindi na niya maalala kung sino siya. Minsan, tinatawag ko siyang ate. Pero tumitingin lang po siya na parang nagtataka. Pero mabait po siya. Tinutulungan niya si Lola na mag-ayos ng lambat, magtanggal ng isda, maghugas ng gulay. Pero takot na takot po siya sa apoy. Kapag may nagsisiga ng malaki, yayakapin niya po ang ulo niya at iiyak. Kapag may narinig na putok, nanginginig po siya. Nang marinig iyon ni Angelo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi pa tapos ang bata. Gabi-gabi po, umuupo siya sa labas ng kubo. Yakap-yakap ang isang lumang kumot, nakatingin sa dagat. Minsan po, nagising ako para umihi. Nakita ko siyang kumakanta ng isang kanta. Malungkot po yung kanta. Mahina lang po, pero parang umiiyak. Tanda ko po kasi, paulit-ulit niyang kinakanta yun. Biglang hindi makahinga si Angelo. Anong kanta? Kumunot ang noon ng bata. Sinusubukang alalahanin. Pagkatapos ay mahina niyang kinanta ang ilang unang linya. Isang maikling berso lang iyon. Pero sapat na para mawalan ng kulay ang mukha ni Angelo. Iyon ang kantang laging kinakanta ni Isabel tuwing gabi. Ang kantang silang dalawa lang ang nakakaalam ng espesyal na kahulugan. Ang kantang sinabi ni Isabel na para lang sa kanya. Dahil iyon ang kantang pinili niya noong gabing nag-propose si Angelo sa kanya sa tabing dagat. Napaatras si Angelo. Ang puntod ni Isabel ay nasa harap niya. Ang malamig na lapida ay naroon pa rin. 3 taon siyang lumuhod at umiyak sa harap ng puntod na ito. Nagkukwento sa isang taong akala niya ay payapa nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Kung ang babae sa kubo ng bata ay si Isabel nga, sino ang nasa ilalim ng puntod na ito? O mas malala pa, wala talagang nakalibing doon. Biglang tumingala si Angelo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Nakatingin sa bata na parang ito ang huling sinag ng pag-asa ng isang taong malulunod. Dalhin mo ako. Ngayon din. Nang hapong iyon, iniwan ni Angelo ang lahat. Iniwan niya ang pulong kasama ang mga kasosyo mula sa Singapore na 3 beses nang ipinaalala ng kanyang sekretarya. Iniwan niya ang makapal na ulat na nakabukas sa kanyang mesa. Iniwan niya ang teleponong walang tigil na nag-vibrate sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng isang salita mula sa batang nagwawalis sa sementeryo, ang buong mundong pinilit niyang buuin sa loob ng 3 taon ay biglang gumuho. Kung buhay si Isabel, ano ang iniiyakan niya sa loob ng 3 taon? Isang tunay na puntod o isang kasinungalingan na mas malamig pa sa bato? Ang sasakyan ni Angelo ay humarurot sa gitna ng ambon. Tinahak ang mga pamilyar na kalsada ng lungsod at unti-unting lumayo patungo sa baybayin. Si Maya ay nakaupo sa passenger seat, nanginginig sa lamig at takot. Marahil, sa buong buhay niya, hindi pa siya nakasakay sa ganito kamahal na sasakyan. Ngunit, ang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa makintab na loob at amoy ng bagong leather ay ang mukha ng lalaking nagmamaneho. Walang imik si Angelo. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang mga buko. Ang kanyang, ang kanyang mga mata ay namumula at nakatutok sa daan na parang nagmamaneho siya papasok sa isang panaginip na siya mismo ay takot magising. Umalis ang sasakyan sa pangunahing kalsada at pumasok sa isang makipot na daan sa tabi ng dagat. Sa magkabilang gilid ay mga mababang bahay, mga pansamantalang tindahan, mga tumpok ng lambat at mga lumang bangkang kahoy na nakahiga sa putikan. Dahil sa ulan, lalong naging maputik ang daan. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy alat, amoy ng nabubulok na damong dagat, amoy ng isda, at amoy ng langis mula sa mga lumang bangka. Ilang taon nang hindi nakakatapak si Angelo sa ganitong lugar. Sanay siya sa mga internasyonal na daungan na maningning sa ilaw, sa tunog ng mga busina ng barko, sa gitna ng mga container na nakahanay. Sanay siya sa malamig na mga conference room at sa mga five-star hotel kung saan pinag-uusapan ang milyon-milyong dolyar. Pero ang lugar na ito ay sobrang hirap tingnan. Ang mga bubong na yero ay magkakadikit. Ang mga kable ng kuryente ay parang sapot ng gagamba. Ang tubig ulan mula sa mga lumang trapal ay tumutulo sa mga itim na putik. Ilang mga batang nakayapak ang nakaupo sa ilalim ng mga bubong. Tinitingnan ang mamahaling sasakyan na may halong pagtataka at pag-iingat. Itinuro ni Maya ang dulo ng eskinita. Nandoon po ang kubo ni Lola. Yung mayong. Biglang preno si Angelo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Halos lumabas siya bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos na leather ay agad na lumubog sa putik. Ang laylayan ng kanyang pantalon ay nabasa ng maruming tubig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sinundan niya si Maya sa mga makikitid na daanan. Sa isang maliit na bakuran na puno ng mga lambat na nakasampay. At huminto sa harap ng isang mababang kubo na gawa sa kahoy at lumang trapal. Sa loob, may aandap-andap na dilaw na ilaw. Natigilan si Angelo. Sa loob ng kubo, isang babae ang nakayukong nag-aayos ng lambat. Nakaupo siya sa isang mababang plastik na upuan. Ang kanyang katawan ay payat na parang dinudurog ang puso. Ang kanyang mahabang buhok na tuyo at magaspang ay basta na lang itinali. Ang kanyang mga balikat ay napakapayat na ang kanyang lumang damit ay tila malalaglag na. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ang kanyang mga kamay ay mabagal na gumagalaw. Pamilyar hanggang sa manakit. Hindi makahinga ng malakas si Angelo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong sirain ang lahat ng natitirang katinuan. Ang babaeng iyon ay sobrang payat, mas maitim, mas mukhang pagod. Hindi na siya ang malambing na Isabel na nakasuot ng magagandang damit, na may buhok na mabango at mga matang laging may ngiti kapag tinitingnan ang asawa. Ngunit pagkatapos, ang tingin ni Angelo ay napunta sa kaliwang pulso ng babae, isang maliit na kurbang peklat. Kilala niya ang peklat na iyon. Noong unang taon ng kanilang kasal, si Isabel mismo ang nagbalot ng regalo para sa kanyang kaarawan at aksidenteng nasugatan ng isang piraso ng salamin. Nag-alala pa si Angelo noon, pero ngumiti lang si Isabel at sinabing, isang maliit na sugat lang para namang guguho na ang mundo. At sa kanyang likod, sa ilalim ng kwelyo ng damit, may isang bahagi ng balat na may peklat ng paso. Naramdaman ni Angelo na parang umiikot ang kanyang isip. Hindi naintindihan ni Maya ang bagyong namumuo sa loob niya. Inosente lang siyang tumawag. Ate, may naghahanap po sa inyo. Ang babae sa kubo ay bahagyang natigilan at dahan-dahang tumingala. Ang
Ang isang tingin na iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Angelo sa pangalawang pagkakataon. Si Isabel. Siya nga si Isabel. Hindi kailangan ng papeles, hindi kailangan ng pagsusuri, hindi kailangan ng sinumang magpapatunay. Sa mundong ito, gaano man nagbago ang babaeng iyon, gaano man kapayat, pagod, o sinaktan ng buhay, makikilala pa rin siya ni Angelo dahil minahal niya ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahil ang mukhang iyon ang minsan ng naging tahanan niya. Nanginginig ang labi ni Angelo. Humakbang siya papasok. Ang kanyang boses ay paos at basag. Isabel. Ang babae sa harap niya ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nabitawan ang lambat. Umatras siya na parang nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Mahigpit niyang hinawakan ang damit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang hininga ay mabilis. Huwag, huwag kang lalapit. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa mga paa ni Angelo. Iyon pa rin ang boses ni Isabel. Ngunit wala na ang lambing at init ng dati. Ito ay puno ng takot ng isang ibong na sugatan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng pinangarap niya sa loob ng 3 taon ay nasa harap na niya, buhay. Ngunit tinitingnan siya na parang isang panganib. Naramdaman ni Angelo na sumisikip ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, mula sa likod ng isang lumang kurtina, isang matandang babae ang lumabas. Hukot ang kanyang likod, halos puti na ang buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng hirap, ngunit mabait. Pagkakita kay Angelo, agad siyang tumayo sa harap ng babae bilang proteksyon. Sino ka? Ilang segundo bago nakasagot si Angelo. Ako, ako po ang asawa niya. Natigilan ang matanda habang si Isabel ay nanatiling nakasiksik sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng takot, para bang ang salitang asawa ay isang banyagang tunog na hindi makarating sa kanyang sirang alaala. Tinitigan ng matagal ng matanda si Angelo at bumuntong hininga. 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang bagyo, nakita siya ng mga taga rito na inanod sa pampang. May sugat sa ulo, nilalagnat, may paso sa likod. Puno ng galos ang mga kamay at paa. Akala namin hindi na siya mabubuhay. Pero nabuhay siya. Ang kaso, pagising niya, hindi na niya maalala kung sino siya. Bawat salita ng matanda ay parang isang patalim. Tumingin si Angelo kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay namumula. 3 taon. 3 taon na nabuhay ang kanyang asawa sa ganitong lugar. 3 taon siyang nag-ayos ng lambat, natulog sa isang basang kubo. Nabuhay na parang isang anino na walang pangalan. Habang siya ay araw-araw na nagdadala ng bulaklak at umiiyak sa harap ng isang puntod, nagpatuloy ang matanda. Bihira siyang magsalita, mabait at masipag. Pero tuwing gabi, madalas siyang magising at umiyak. Kapag nakarinig ng malakas na busina ng barko o putok ng paputok, yayakapin niya ang ulo niya at manginginig. Minsan, buong gabi siyang nakatingin sa dagat na parang may inaalala pero hindi maalala. Wala nang marinig si Angelo. Nakatingin lang siya kay Isabel. Ang asawa na dati niyang iningatan na parang isang kayamanan. Ang malambing na babae na naghihintay sa kanya sa pinto tuwing hapon. Ngayon na ay ngayon ay nakaupo sa isang sira-sirang kubo. Takot sa mismong lalaking minsan nang naging buong mundo niya. Humigpit ang kamao ni Angelo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Alam niya na mula sa sandaling ito, nagbago na ang lahat.
Ang kanyang asawa ay hindi namatay sa sunog. Siya ay ninakaw mula sa kanyang buhay at ang gumawa nito ng, ng gabing iyon, hindi dinala ni Angelo si Isabel pabalik sa syudad. Hindi rin siya tumawag agad sa pulis at lalong hindi niya ipinaalam sa kahit sino na ang babaeng inakala ng buong mundo na namatay sa sunog sa yate 3 taon na ang nakalipas ay buhay pala. Nanginginig sa takot sa isang sira-sirang kubo sa isang komunidad ng mga mangingisda. Nakatayo si Angelo sa ilalim ng bubong. Pinakikinggan ang patak ng ulan sa lumang trapal. Habang ang kanyang isip ay unti-unting nanlalamig sa isang nakakatakot na paraan. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng 3 taon ay hindi pa nagiging saya dahil sa pagbabalik ng asawa. Nang isang bagong isipin ang sumaksak sa kanyang puso. Kung buhay si Isabel, ano ang pagkamatay na iyon? Kung hindi si Isabel ang nasa ilalim ng puntod, sino ang nagmadaling maglibing ng isang saradong kabaong? Pinilit siyang pumirma sa mga papeles at pinilit na tapusin ang lahat ng napakabilis. Lumingon si Angelo sa babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat ihip ng hangin. Buhay siya. Ngunit ang buhay na iyon ay sinira. Itinapon sa putik. Ninakaw mula sa kanyang buhay ng isang kamay na sapat na ang kalupitan para gawing isang taong walang pangalan ang isang asawa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Angelo ang isang bagay. Walang aksidenteng nangyari. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa sobrang sakit, hinayaan niyang lunurin ng emosyon ang kanyang rason. Binigyan siya ng isang kumpletong ulat ng investigasyon. May oras, may diagram ng sunog, may teknikal na konklusyon, at may kasiguraduhan na ang insidente ay dahil lamang sa isang short circuit. Lahat ay malinis, maayos, halos perpekto. At ang pagiging perpekto na iyon, ngayon niya lang naisip, ay kahina-hinala. Isang sunog sa gitna ng dagat sa gabi, sa malakas na hangin, may nawawalang tao, at malaking pinsala sa lugar. Dapat sana ay magulo, may mga butas. Ngunit ang ulat noon ay napakaayos, na parang isinulat na bago pa man mangyari. Naalala ni Angelo, ang libing ni Isabel, napakabilis, na hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat. Ang taong pinakamadalas mag-udyok na gawin agad ang libing, na huwag nang patagalin ang bangkay para matahimik na ito, ay walang iba kundi si Paulo. Ang kanyang kapatid sa ama. Ang taong sa loob ng maraming taon ay laging nagpapakita ng isang mabait at mapagkumbabang mukha. Laging tumatawag sa kanya ng kuya na may sukdulang paggalang. Si Paulo ang unang dumating sa lugar pagkatapos ni Angelo. Ang humarap sa media. Ang nakipag-usap sa insurance, sa port authority, sa technical team. At siya rin ang madalas na humahawak sa kanyang balikat at nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ipinikit ni Angelo ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay humigpit hanggang sa mamuti ang mga buko. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Si Paulo ang namamahala sa domestic logistics ng kumpanya. May access si Paulo sa itinerary ng barko, sa mga kamera, sa maintenance logs, sa insurance records, sa lahat. Kung may gustong magplano ng isang sunog na sapat na kapani-paniwala para pagtakpan ng isang pagpatay, si Paulo ang may pinakamaraming kakayahan at hindi lang iyon. Pagkatapos ng libing ni Isabel, ang kalabang kumpanya na dati nag-alok ng merger ay biglang lumapit kay Angelo na may ibang tono. Hindi na sila maingat na kasosyo, kundi mga buwitre
na naghihintay na bumagsak ang isang biktima para pagpiestahan. Sinabi nilang ang kumpanya niya ay may senyales ng internal instability na kailangan ng isang rescue deal at kasama ng alok na iyon ay ang pahiwatig ng isang kasal sa pagitan ni Angelo at ni Samantha, ang anak ng CEO ng kabilang kumpanya. Noon, nandidiri lang si Angelo. Akala niya ay kasakiman lang iyon ng mga negosyante. Pero ngayon, habang nakatayo sa isang kubo na amoy alat at tinitingnan ang asawang akala niya ay patay na, nakaupo na parang isang anino, nakita niyang ang lahat ng nangyari noon ay hindi magkakahiwalay. Nagkakabit-kabit ang mga ito, sapat para manlamig ang kanyang buong katawan. Isang sunog, isang pagkamatay na walang bangkay, isang napakabilis na libing, isang kapatid na may hawak sa lahat ng datos, isang kalabang kumpanya na agad nag-alok ng tulong, at isang kasal na lihim na inaayos. Hindi na ito coincidence. Ito ay isang bitag, isang napakatusong bitag na naging matagumpay sa loob ng 3 taon. Binuksan ni Angelo ang kanyang mga mata at tiningnan muli si Isabel. Hindi pa rin siya nito naaalala. Takot pa rin ito sa kanya na parang isang estranghero. Ngunit hindi na iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay buhay siya. At kung buhay siya, ibig sabihin, hindi pa tapos ang lihim. At sa sandaling malaman ng mga taong may kinalaman dito, siguradong babalik sila para patahimikin si Isabel ng tuluyan. Agad na nagdesisyon si Angelo. Nang gabing iyon, tumawag siya sa 2 tao. Ang una ay isang psychiatrist na dati nang gumamot sa trauma ng kanyang ina. Isang taong mapagkakatiwalaan at walang koneksyon sa mga ospital na sinusuportahan ng kanilang kumpanya. Ang pangalawa ay si Mang Tomas, ang dating katiwala ng kanyang ama at ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa buong pamilya. Walang ibang dapat makaalam. Hindi ang sekretarya, hindi ang mga assistant, hindi ang mga tao sa kumpanya, kahit ang mga bodyguard niya. Kinaumagahan, lihim na inalis ni Angelo si Isabel sa komunidad ng mga mangingisda gamit ang isang lumang sasakyan na inupahan niya. Iniiwasan niya ang lahat ng kamera. Hindi niya ito dinala sa kanilang mansyon sa syudad. Masyadong delikado. Sa sandaling malaman ni Paulo na may kakaiba siyang ginagawa, guguho ang lahat. Sa halip, dinala niya si Isabel sa isang lumang rest house ng kanyang ama sa isang liblib na baybayin. Halos 2 oras mula sa sentro. Ang bahay na iyon ay nakatago sa likod ng mga puno ng agoho. Bihira puntahan. Nakapangalan ito sa isang pribadong kumpanya, kaya halos walang nakakaalala. Doon, mas mahinahon ang hangin, may malawak na bakuran, at may sapat na tahimik na silid para hindi magulat si Isabel sa mga tunog ng barko. May mag-aalaga, may doktor na regular na bibisita, may gamot, mainit na pagkain, at malinis na damit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may isang lugar na sapat na ligtas para makatulog ang kaawa-awang babae nang hindi nanginginig sa takot. Nakatayo si Angelo sa labas. Pinapanood ang ulan na bumabagsak sa lawa. Sa kanyang mga mata, wala na ang sakit ng isang asawang nawalan, kundi ang katahimikan ng isang lalaki na nakita na ang kamay ng kanyang kaaway. Alam niyang mula ngayon, bawat hakbang niya ay kailangang kalkulado. Dahil hindi lang siya naghahanap ng hustisya para kay Isabel, inihahanda niya ang paghila sa lahat ng taong nabubuhay sa kasinungalingan, ambisyon, at malamig na dugo palabas sa liwanag. At sa pagkakataong ito,
Nanumpa si Angelo na hindi niya hahayaang may maglibing sa katotohanan. Sa mga unang araw sa bahay sa Maylawa, halos hindi makatulog ng mahimbing si Isabel. Sa araw, tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga puno na parang kalmado na. Ngunit sa isang biglaang ingay, ang manipis na katahimikan ay agad na nababasag. Minsan, aksidenteng nabasag ng isang katulong ang isang baso sa kusina. Sa tunog pa lang, napasiksik si Isabel sa sahig, namutla at nanginginig na parang ibinalik sa isang masamang panaginip. Isang beses masyadong malakas ang apoy sa kalan. Biglang sumigaw si Isabel. Umatras sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang hindi nakikitang takot na dumurog sa puso ni Angelo. Hindi niya matandaan kung sino siya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang o ang buhay niya bago siya inanod sa dalampasigan. Ngunit ang kanyang katawan ay naaalala ang lahat. Naaalala nito ang amoy ng gasolina, ang init na dumadampi sa balat, ang tunog ng bakal na pintong isinasara, ang pakiramdam na hinihila habang halos walang malay. Para bang ang kanyang alaala ay pinunit ng isang masamang kamay at ikinalat sa dilim. Ngunit ang takot ay nanatili, nakabaon sa kanyang mga buto. Ang sabi ng doktor na dinala ni Angelo, hindi nawala ang kanyang alaala. Nakakulong lang siya sa loob ng isang napakalaking trauma. Ang pinakamasakit na mga bagay ay hindi nawawala, nagtatago lang. Naupo si Angelo sa labas ng silid. Dinig ang bawat salita at naramdaman niyang lumulubog ang kanyang puso. Tinanong niya ang doktor kung paano makakatulong. Sinabi ng doktor na hindi ito maaaring pilitin. Ang alaala ay bumabalik sa pamamagitan ng mga amoy, tunog, at maliliit na bagay na konektado sa pinakamalalim na emosyon. Mula noon, nagsimulang magdala si Angelo ng mga bagay na pag-aari ni Isabel, dahan-dahan, na parang kumakatok sa isang matagal nang nakasaradong pinto. Unang araw, naglagay siya ng isang lumang panyo sa tabi ng kama. May burda itong maliit na letrang E. Tinitigan ito ni Isabel ng matagal. Marahang hinaplos ang burda. Tila may nakilala ang kanyang mga kamay. Ngunit kumunot lang ang kanyang noo. Ikalawang araw, nagpatugtog si Angelo ng isang lumang kanta. Iyon ang kantang laging pinapatugtog sa kanilang sasakyan. Nang tumunog ang musika, natigilan si Isabel. Nanginginig ang kanyang mga pilik mata at isang luha ang dahan-dahang pumatak kahit hindi niya alam kung bakit. Ikatlong araw, dinala niya ang relong regalo niya sa kanilang anibersaryo. Sa likod nito ay may nakaukit na maliliit na salita. Umuwi ka ng maaga, ha? Hinawakan ni Isabel ang relo ng matagal. Idinikit sa kanyang dibdib na parang may nararamdamang isang pamilyar na tibok. Tumingin siya kay Angelo, may pagtataka. Ngunit wala nang gaanong takot. Sa mga sumunod na gabi, hindi na natulog si Angelo sa kabilang kwarto. Naglatag siya ng kumot sa sofa sa labas lang ng pinto ni Isabel. Natatakot siyang magising ito sa gabi na walang kasama. At may mga gabing nangyari nga iyon. Sa hating gabi, narinig niya ang mahinang pag-iyak. Pagpasok niya, nakita niya si Isabel na nakaupo sa kama, nakapikit, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Umiiyak siya habang bumubulong ng isang pangalan. Napakahina na tanging ang puso lang ang makakarinig. Angelo. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, narinig niyang muli ang kanyang pangalan mula sa mga labi ng asawa. Halos mapaluhod si Angelo. Hindi siya nangahas na tumawag ng malakas. Lumuhod lang siya sa tabi ng kama at bumulong, "Nandito ako." Ngunit kinaumagahan, paggising ni Isabel,
Blanko na naman ang tingin nito. Naistorbo ba kita kagabi? Tumalikod si Angelo para itago ang namumulang mata at umiling. Hindi, hindi ka lang mapakali matulog. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa ikalawang linggo. Nagdala si Angelo ng isang kahon ng mga lumang litrato. Ngunit nang makita ni Isabel ang isang litrato nila sa yate, bigla siyang nanigas sa litrato. Nakayakap si Angelo mula sa likod habang nakangiti si Isabel sa kamera. Isang napakagandang alaala. Ngunit sa isang tingin lang, nagulo na ang paghinga ni Isabel. Nabitawan niya ang litrato. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Akmang lalapit si Angelo nang bigla siyang magsalita ng mga putol-putol na salita na parang may pumipiga sa kanyang alaala. Yung, yung alak, may kakaibang amoy. Natigilan si Angelo. Huminga ng malalim si Isabel. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Mainit sa engine room. May usok. May humila sa akin. At bigla, sumigaw siya. Napasiksik sa isang sulok. Huwag! Huwag niyo akong itulak! Buhay pa ako! Huwag! Ang huling mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Angelo. Niyakap niya si Isabel. Nanginginig habang tinatawag ang pangalan nito. At sa kanyang isip, nagkabit-kabit na ang lahat. Hindi namatay si Isabel sa sunog. Nilason siya. Inalis sa karamihan bago pa man magsimula ang apoy. Dinala sa ibang lugar. At itinapon sa dagat na parang isang basurang kailangang itago. May isang taong naniwala na lalamunin ng mga alon ang isang babaeng walang kalaban-laban. May isang taong nagplano ng maigi. Matagal na nakaupo si Angelo. Pagkatapos ng pagwawala ni Isabel, nakapatong pa rin ang kanyang kamay sa likod ng asawa. Sa labas, umiihip ang hangin. At sa mga mata ni Angelo, ang nag-aalab ay hindi na sakit, kundi apoy. Ang pinakamalamig na apoy. Ang apoy ng isang asawa na sa wakas ay nakita na kung sinong kamay ang nagtulak sa kanyang asawa sa impyerno. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nag-atubili si Angelo. Alam niyang may dalawa siyang pagpipilian. Ang isa ay i-report agad sa pulis at ilabas ang lahat. O ang pangalawa ay manahimik muna, lunukin ang sakit, at magpanggap na sumusuko na para ang mga lobo mismo ang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pinili ni Angelo ang pangalawa. Alam niyang ang mga kalaban niya ay hindi lang may pera, kundi may koneksyon at sanay na baluktutin ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magpakita muli si Angelo sa publiko. Nagpa-interview, dumalo sa mga party, na may mas kalmadong hitsura. Akala ng lahat ay nakaka-move on na siya. Binabasa ni Angelo ang mga balita na may malamig ng ngiti. Alam niyang habang mas naniniwala ang mga tao na sumusuko na siya, mas lalabas ang tunay na kulay ng kanyang mga kaaway. At doon, ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Pumayag siyang magpakasal kay Samantha. Sumabog ang balita. Tuwang-tuwa si Paolo. Kahit anong pilit niyang itago, kitang-kita ni Angelo ang kasakiman sa mga mata nito. Nagiging mas agresibo si Paolo sa mga pulong, mas nakikialam sa mga papeles ng merger. Ang ama naman ni Samantha ay minamadali ang lahat, na parang takot na magbago ang isip ni Angelo. At si Samantha, nagsimulang lumitaw sa tabi ni Angelo, nagpapanggap na matamis at mabait. Sa tuwing ngumingiti ito, nasusuka si Angelo. Dahil sa bahay sa may lawa, ang tunay niyang asawa ay nagigising pa rin sa gabi dahil sa takot. Habang ang lahat ay nalilinlang sa palabas, lihim na binubuo ni Angelo ang katotohanan. Si Mang Tomas, ang katiwala, ang namuno sa isang pribadong investigasyon. Isa-isang binalikan ang lahat ng ebidensya mula sa gabing iyon. Ang unang
unang tagumpay ay dumating mula sa isang dating mekaniko. Noong una ay ayaw niyang magsalita. Pero nang ipakita ni Angelo ang litrato ni Isabel na buhay at sinabing, gusto ko lang malaman kung sino ang gumawa nito sa asawa ko. Umiyak ang lalaki. Inamin niyang pinilit siyang manipulahin ang fire alarm system ng yate. Ang utos ay galing sa isang assistant ni Paulo. Ang pangalawang saksi ay isang waitress. Naalala niyang biglang nahilo si Isabel pagkatapos uminom ng alak na dinala ng sekretarya ni Paulo. 10 minuto lang, nawala na si Isabel. At pagkatapos ay sumiklab ang apoy. Ang huling piraso ng ebidensya ay nagmula sa isang backup data sa server ng daungan. Isang maikling video, malabo, pero sapat para makita ang isang maliit na bangka na humiwalay sa yate habang nasusunog ito. Sa bangka, may 2 lalaki at isang katawang walang malay na nakabalot sa trapal. Pinanood ito ni Angelo nang paulit-ulit. Pagkatapos ay pinatay niya ang screen. Wala nang duda. Si Isabel ay nilason, kinuha, at itinapon sa dagat. At sa loob ng 3 taon, ang mga gumawa nito ay nabubuhay sa karangyaan. Naupo si Angelo sa dilim. Dahan-dahan siyang nagsalin ng alak, ngunit hindi niya ito ininom. Tinitigan niya ang pulang likido at naalala ang mukha ni Isabel na sumisigaw, "Huwag niyo akong itulak." Naalala niya ang 3 taon na nabuhay ito na parang isang anino. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi na ito ngiti ng isang taong nasasaktan, kundi ngiti ng isang taong handa ng maningil. Hinihintay na lang niya ang tamang entablado, ang tamang sandali para ibulgar ang lahat. Ang engagement party ay ginanap sa pinakamataas na palapag ng isang hotel na tanaw ang buong Look. Ang loob ay maningning at magarbo. Puno ng mga bulaklak, musika, at mga peking ngiti. Naroon ang lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Sa malaking screen sa entablado, may mga litrato ni na Angelo at Samantha. Maagang dumating si Paulo, nakasuot ng perpektong suit, ngumingiti na parang isang tapat na kapatid. Si Samantha naman ay napakaganda, isang perpektong nobya. Si Angelo ay dumating ng huli, nakasuot ng madilim na gray na suit. Ang kanyang mukha ay kalmado na nakakatakot. Nagsimula ang programa. Inanyayahan ang lahat para sa isang toast. Nang tawagin si Angelo para magsalita, umakyat siya sa entablado. Daan-daang mata ang nakatutok sa kanya. Hinawakan niya ang mikropono, nanahimik ng ilang segundo, at nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at walang emosyon. Salamat sa pagdating ninyo ngayong gabi. Pero paumanhin, hindi tayo naririto ngayong gabi para magdiwang. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Si Samantha ay kumunot ang noo. Si Paulo ay bahagyang natigilan. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang screen sa likod. Huminto ang musika. At pagkatapos, isang bagong imahe ang lumitaw. Hindi na ito mga romantikong litrato, kundi ang data mula sa yate noong gabing iyon. Ang binagong oras. Ang malabong video ng maliit na bangka. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Sumunod ang audio recording ng mekaniko. Binayaran ako para ayusin ang fire alarm. Hindi ko alam na papatay sila ng tao. Pagkatapos, ang salaysay ng waitress. Naalala ko pong uminom si Ma'am Isabel ng alak na galing sa sekretarya ni Sir Paulo. Pagkatapos po noon, nawala na siya. Namutla si Paulo. Sumugod siya palapit sa entablado. Sumisigaw. Gawa-gawa lang yan. Kuya, niloloko ka lang nila. Hindi siya tiningnan ni Angelo. Itinaas lang niya muli ang mikropono. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat para patahimikin ang buong silid. Ang taong inilibing
inilibing ninyo, 3 taon na ang nakalipas, ay hindi kailanman nahimlay sa ilalim ng lupa. Isang salita na parang kutsilyong bumiyak sa isang puntod at pagkatapos, bumukas ang pinto sa likod ng ballroom. Lahat ay napalingon. Mula sa madilim na pasilyo, isang babae ang pumasok. Hindi na siya ang nanginginig na babae sa kubo. Hindi na magulo ang kanyang buhok. Hindi natakot ang kanyang mga mata. Pumasok si Isabel, nakasuot ng simpleng madilim na damit. Payat pa rin, ngunit tuwid ang kanyang likod. At ang kanyang mga mata ay malamig at matalim na parang nagyelo ang buong silid. Ang peklat ng paso sa kanyang likod ay bahagyang nakikita. Isang buhay na testimonya, isang sampal sa mukha ng mga taong akala ay naitago na nila ang lahat. Napaatras si Paulo. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Si Samantha ay nabitawan ang kanyang kopita. Basag ito sa sahig. Ang pulang alak ay tumalsik sa kanyang puting damit na parang dugo. Nakatayo lang si Angelo sa entablado. Pinapanood ang bawat hakbang ng kanyang asawa. 3 taon na ang nakalipas. Wala siyang nagawa nang mawala si Isabel sa apoy. Ngayon, sa gitna ng isang silid na puno ng ilaw at mga peking mukha, pinanood niya itong bumalik. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang himala mula sa impyerno. Sa sandaling makita ni Isabel sina Paulo at Samantha, ang huling piraso ng kanyang alaala ay biglang bumalik. Naalala niya ang lahat, ang lasa ng alak, ang pagkahilo, ang kamay ni Paulo na humihila sa kanya, ang boses nito na bumubulong. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging nasa maling lugar. Lumingon si Isabel kay Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw, ikaw ang humila sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Samantha. At ikaw, nandoon ka. Nakita kitang nakatayo sa pinto habang nagmamakaawa ako. Hinawakan ko ang damit mo, pero tinanggal mo ang kamay ko. Umiling si Samantha. Hindi, nagkakamali ka. Ngumiti si Isabel, isang ngiti na puno ng sakit. Kung tinulungan mo ako noon, marahil hindi ko kinailangang mabuhay na parang anino sa putikan sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Inihanda na ni Angelo ang lahat. Ang mga warrant of arrest ay inilabas. Panloloko sa insurance, pagtatago ng ebidensya, attempted murder, corporate sabotage. Bawat kaso ay binasa sa harap ng lahat. Hinawakan ng 2 pulis si Paulo. Sa unang pagkakataon, nawala ang peking ngiti sa kanyang mukha. Nagwala siya, sumisigaw na parang baliw. Kinukuha ko lang ang dapat na sa akin. Bakit lahat ay sa kanya? Tiningnan siya ni Angelo ng malamig. Hindi katarungan ang gusto mo, kundi kasakiman. Ikinulong si Paulo sa harap ng daan-daang kamera. Si Samantha ay napaupo sa sahig, nanginginig at umiiyak. Ang kanyang ama ay sinubukang magpaliwanag. Ngunit ang mga ebidensya, mga bank transaction, email at iba pa ay sapat na para isama siya. Sa isang gabi, ang alyansang inaakala nilang bubuuin ay naging abo. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Angelo na mapunta sa gitna ng bagyo si Isabel. Tinanggihan niya ang lahat ng interview at dinala si Isabel pabalik sa bahay sa Maylawa. Hindi para magtago, kundi para maghilom. Ang buhay ay nagsimulang bumagal. Si Maya at ang kanyang lola ay inalis sa komunidad ng mga mangingisda.
Si Maya ay pinag-aral ni Angelo, binigyan ng bagong bag at uniforme. Ang kanyang lola ay binigyan ng isang maliit na bahay at isang maliit na tindahan para may sarili siyang kabuhayan. Dahan-dahan ang galing ni Isabel. May mga araw na tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa lawa. May mga gabi na nagigising pa rin siya sa takot. Ngunit hindi tulad ng dati. Sa bawat paggising niya mula sa isang masamang panaginip, ang una niyang nakikita ay hindi na dilim, kundi si Angelo. Minsan, nakaupo ito sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Minsan, sa narinig lang na paghinga niya, tatakbo na ito papasok, yayakapin siya, at bubulong. Ayos na ang lahat, nakauwi ka na. At sa tuwing maririnig niya iyon, iiyak si Isabel na parang inilalabas ang lahat ng sakit ng 3 taong ninakaw sa kanya. Isang umaga, dinala ni Angelo si Isabel at si Maya sa tabing dagat. Tumakbo si Maya sa unahan, tumatawa. Si Isabel ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, mas payat, mas tahimik, ngunit may init na sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Angelo ang dalawang babae sa kanyang buhay. Ang isa ay inagaw niya pabalik mula sa impyerno, at ang isa ay ipinadala ng tadhana bilang isang biyaya. Doon niya naintindihan na ang mga taong bumabalik mula sa kadiliman ay hindi para mabuhay tulad ng dati, kundi para magsimula ng isang bagong tahanan. Isang tahanan na dumaan sa apoy, sa luha, sa paghihigante, at sa huli ay may sapat pa ring pagmamahal para manatiling may ilaw. Kamusta po kayong lahat? I-comment nyo naman kung taga saan kayo nanonood o nakikinig ngayon para mabati ko kayo. At syempre, ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Nakarelate ba kayo? O may aral ba kayong napulot? Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin, kaya i-comment nyo lang sa ibaba. Saan man po kayo naroroon sa mundo. Ang aking taimtim na dalangin ay sana palagi kayong ligtas, malusog, at payapa, kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwentong pinagdadaanan at maaring maging inspirasyon sa iba. Kung mayroon po kayong kwento na nais ibahagi sa ating lahat, huwag po kayong mag-atubiling isend sa amin. Malay nyo, ang kwento nyo na ang susunod nating pag-uusapan dito. Maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong lahat.